Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, sumulat po ako dahil sa gusto kong maging aware ang mga tao sa sinasabi nila about sa ibang tao. Dahil alam naman nating lahat na nasa nature na natin ang pagiging mapanghusga. Na hindi natin alam ay nakakasakit at nakasasama na pala sa ibang tao. Aminin man natin o hindi ay walang taong hindi judgmental. May iba't ibang paraan din tayo kung paano natin yon sinasabi o pinapakita. Diyan din nga pumapasok yung mga backhanded compliment o yung mga papuri na hindi naman talaga papuri. Hindi naman masamang isatinig natin ang ating opinyon kung meron tayong nakikitang hindi kaaya-aya sa ating paningin. Pero may kasabihan nga na think before you speak. Isipin muna nating mabuti ang sasabihin natin sa ibang tao. Dahil ang maling paraan ng ating pananalita ay maaaring magbunga ng hindi maganda. At dito ko na nga po sisimula ng kwento ng aking pinagdaanan mula sa mga mapanghusgang mga tao. Papadudo taong 2017 noong mangyari ang malaking bangungot sa buhay ko. Pareho kami noong grade 12 na nag-iisang best friend ko na si Kelly. Yun din ang taon ng 18th birthday ko, Papadudut. Masayang masaya ako noon dahil niregaluhan ako ng mama ko ng smartphone na talaga namang uso noon. Meron naman akong cellphone pero naluma na at halos kaunting gamit na lamang ay malapit nang masira at hindi rin naman yon kasing high-tech nang iniregalo sa akin ni mama. At dahil nga sa bago ang cellphone o noon ay halos doon na nakatuon ang atensyon ko. Kaya naman madalas akong napagsasabihan ng best friend kong si Kelly. Papadudot matanda lang ako ng 1 taon kay Kelly. 18 ako samantalang siya naman ay 17 pero sa aming dalawa ay siya ang mas matured na mag-isip. Kumbaga sa nanay ay siya yung madalas na manermon sa akin kapag may nagawa po akong mali. Pero kahit na ganoon, Papadudot, ay mahal na mahal ko si Kelly dahil alam kong wala siyang ibang iniisip kundi ang makakabuti sa akin. Hindi rin naman siya simpleng best friend lang para sa akin. Si Kelly po ang naging companion ko. Mag-best friend na kami simula pa nung elementary kami at hindi kami pumayag noon na mag-aral kami sa magkaibang eskwelahan. Hindi nga kami mapaghiwalay at lagi lang kaming magkasama. Mas mahaba ang oras na magkasama kesa sa ibang tao ang kasama namin or family namin. Pero hindi naman against ang pamilya namin sa friendship na meron kami. Dahil para na nga talaga kaming magkapatid. Isa pa ay mababait naman kaming mga bata noon at never naming binigyan ng sakit ng ulo ang mga magulang namin. Outstanding student din kasi kami, Papadudot, pero sa aming dalawa ni Kelly ay siya ang mas matalino. Pero kahit na ganoon, Papadudot, ay ni minsan ay hindi ko naramdaman na inferior ako sa kanya. Humble kasi si Kelly at mabait. Isa pa ay magkasundo kami sa halos lahat ng bagay. Not until nahati ang focus ko sa pag-aaral at sa cellphone dahil napapadalas na ang pagpo-post ko ng mga dance videos ko noon sa social media. Noon pa man, Papadudot, ay mahilig na akong sumayaw pero sadya talagang walang hilig sa akin ang sayaw. Hindi naman kasi ako binayaan ng talent sa pagsasayaw pero kahit na gano'n ay itinuloy ko ang hilig ko dahil doon ay masayang masaya ako sa ginagawa ko. Pero halos doon na nga nauubos ang oras ko at wala na rin akong time na makipag-bonding kay Kelly. Lagi nga kaming magkasama pero nakatuon lang ang atensyon ko sa cellphone ko kaya naman madalas ay napagsasabihan po ako ni Kelly. Sa pag-alala na baka mapabayaan ko daw ang pag-aaral ko.
Uy, Mads, kanina ka pa nakatutok dyan sa cellphone mo. Nakikinig ka ba? Kanina pa ako dito dada ng dada, hindi ka naman sumasagot. Ha? Ano nga ulit yung sinabi mo? Ay nako, sabi na hindi ka nga nakikinig. Ano ba kasi yun? Ang sabi ko, maghanap tayo ng magandang place para makapag-review. Kaso gusto ko nga sana yung may sineserve na coffee or tea para relaxing. Ikaw ang bahala kung saan mo gusto. Tinatanong nga kita. Baka may suggestion ka na magandang spot para makapag-review tayo. Mag-search ka na lang kaya sa internet. Tapos pag may napili ka na, sabihin mo na lang sa akin. Ay, pwede bang mamaya na muna kasi ang kaka-cellphone mo? Nag-uusap tayo pero hindi ka naman nakafocus. Wait lang kasi. Chill ka lang, okay? Ano ba kasing pinagkakaabalahan mo dyan? Kanina ka pa dyan eh. Inaayos ko lang tong bagong account ko rito sa dance app. Trending to eh. Gusto ko lang itry. Sus, kala ko naman importante na. Para saan ba kasi yan? Ito oh, social media platform. Alam mo, Mads, di naman sa tutol ako sa gusto mong gawin. Pero di ba dapat nagpo-focus ka muna sa studies mo? Focus naman ako ah. Maganda naman ang performance ko sa class. Matataas din ang grades ko. Ano pa bang focus ang kailangan kong gawin? Ang ibig kong sabihin, i-pursue mo yung gusto mo kapag nakatapos na tayo ng pag-aaral. Dapat nagre-review na tayo. Magre-review naman tayo ah. Wala naman akong sinabing hindi. Paano nga kasi lagi kang nakatutok sa cellphone mo? Napapansin ko masyado ng mahaba ang oras mo sa pagsi-cellphone kesa sa pag-aaral mo. Ayan ka na naman, Kelly eh. Sinesermonan mo na naman ako. Di kita sinesermonan, okay? Sinasabihan lang kita. Alam ko naman ang ginagawa ko. Ang sa akin lang, baka mapabayaan mong pag-aaral mo. Hindi yan. Kailan ba ako nagpabaya sa pag-aaral ko? Sige nga. Ay, O ano, di ba? Hindi ka makasagot? o siya, sige na. Basta mag-promise ka na hindi ka magpapabaya sa studies natin. Promise ko sa'yo yan. Sabay tayo nag-graduate. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon ni Kelly ay hinayaan na niya ako sa gusto kong gawin. Kaya naman nagkaroon na ako ng talaga namang bumaha ng views at likes ang mga videos ko. Kaya naman nagpost pa ako ng mga videos hanggang sa mayat maya na nga akong nagpo-post, lalo na kung break time namin sa klase. Or anumang oras na libre ako at walang ginagawa. Nawala na nga rin sa loob ko noon na ilang araw na lang pala ay final exam na namin para sa second grading. Pero kampante ako dahil nag-review naman ako kasama si Kelly. Pero inaamin ko, Papadudot, ay wala akong gaano naintindihan sa mga ni-review namin ni Kelly dahil nga sa sobrang focus ko sa pag-iisip sa kung ano ang bago kong ipopost. Hindi ko na lang sinabi noon kay Kelly dahil alam kong magagalit siya sa akin. Si Kelly pa naman yung tipo ng tao na kapag may mali akong nagawa ay talagang ipo-point out niya hanggang sa magtanda ako. Minsan nga ay nainis na ako pero dahil sa best friend ko siya at kilala ko siyang strict pagdating sa pag-aaral ay nakikinig na lamang ako. Halos napupuyat na rin ako sa gabi dahil imbes na matulog ako ng maaga ay nagsasayaw ako at ipopost ko sa app na dinownload ko. Aminado rin po ako, Papadudot, na hindi na ako gaanong nakasasabay sa klase lalo na kapag may recitation dahil nga lutang ako at puyat. At hindi bulag si Kelly para hindi mapansin yon dahil kilala ko si Kelly bilang keen observer. Masyadong matalas ang pandaman niya at paningin. Madalas din ang memorya niya kaya nga siya nabansagang living book ng mga teachers namin noon. Isang araw nga, Papadudot, ay masaya kong ikinuwento sa kanya ang pagdami ng mga views at likes sa videos ko pero nasermonan na naman niya ako dahil napansin niya ang ilang pagbabago sa akin. Kelly, tingnan mo oh. Ano na naman ba yan? Ito naman, ba't parang ang sungit mo? Tingnan mo lang to. Ang daming views tsaka likes ng mga videos ko sa dance app. Talaga? Congrats kung ganun. Oh, ba't parang hindi ka naman masaya para sa akin? Masaya ako, may iniisip lang ako. Ganun ba? Oh, anyway, iniisip ko nga kung anong susunod na sasayawin ko eh. Grabe, na-excite na tuloy ako. Maghinay-hinay ka muna. Malapit na ang exam natin, baka nakakalimutan mo.
Pwede ka naman mag-post ulit ng video after ng exam natin eh. Ano ka ba, Kelly? Huwag ka nga masyadong mag-alala sa exam. Kayang-kaya ko yun. Nag-review naman tayo, di ba? Oo nga, nag-review tayo. Pero mas maganda na kasing di preoccupied ng kung ano-anong bagay ang isip mo during the exam para mas makapag-focus ka. KJ naman eh. Sinasabi mo bang wag muna ako mag-post? O eto na oh, dumarami na yung subscribers ko. Ang dami-dami naghihintay ng next post ko. Masaya ako para sa'yo sa totoo lang. Pero nag-aalala ako at the same time. Ba't ka naman mag-aalala? Eh paano, hindi ka na ganun ka-active sa mga recitations natin at lagi ka ring late magpasa ng mga assignments. Napapansin ko rin na nagkaroon ka na ng eye bags. Baka mamaya nagpupuyat ka lang naman kakasayaw. Ito na naman siya. Grabe. Huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. Tsaka huwag mo masyadong inaalala yung exam. Makakapasa ako. Magtiwala ka lang sa akin. Kailan ba ako bumagsak, ha? Sige, sabi mo yan na basta hindi ako nagkulang ng paalala sa'yo. Pag naman talagang bumagsak ka, sasabunutan talaga kita. Chill! Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ako mag-isip ko anong sasayawin ko. May malay ko ba dyan? Alam mo namang di ako sumasayaw. Try mo kaya mag-download nito. Follow mo ako tapos support mo na rin ako. Masasayang lang naman ang oras ko dyan eh. So ayaw mo akong suportahan. Sige na, magda-download na ako. Tampo ka naman dyan agad eh. Yun naman pala eh. Tatanggi ka pa eh, hindi mo rin naman ako matitiis. Thank you, best friend. Papadudot, wala nang nagawa noon si Kelly kundi ang pagbigyan ako. Hindi rin naman kasi ako kayang tiisin ni Kelly, spoiled nga ako sa kanya kumbaga. Nag-download nga siya ng app na sinasabi ko at nilike niya lahat ng videos ko. Isa na rin nga siya sa mga naging fan ko. Alam ko naman kasing hindi ako magaling sumayaw pero natutuwa ako dahil may mga nanonood at nagla-like pa rin ng mga videos ko. Masaya rin ako kapag may nagko-comment na nagugustuhan nila ang sayaw ko hanggang sa dumating na nga ang araw ng exam namin. Nag-struggle po ako ng husto dahil marami akong hindi maintindihan sa mga na-review namin ni Kelly. Kaya nga noong magpasahan ng papel ay kinabahan ako dahil ang daming tanong na hindi ko alam ang sagot kaya nanghula na lamang ako. Doon ko naisip ang mga paalala ni Kelly pero ipinagsawalang bahala ko na lamang dahil kilala ko siya. Magagalit yon pero wala pang isang oras ay wala na ang galit niya. Naisip kong tanggapin na lamang ang galit sa akin ni Kelly kung sakali man. Kinabukasan nga noon ay binalik sa amin ang mga test paper namin at halo-halong emosyon ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Kinakabahan ako at nagsisisi dahil halos lahat ng subject ay bagsak ako. Kinakabahang napatingin ako kay Kelly noon na nakangiti pala sa akin at naghihintay na ipakita ko sa kanya mga resulta ng test paper ko. Nanginginig ang mga kamay ko na inabot sa kanya ang test paper ko at nakita ko kung paanong kumunot ang noo niya. Pagalit na tinanong niya kung anong nangyari at bakit ganon ang resulta ng test paper ko. Hindi ako makasagot kaya naman patuloy lamang siya sa paninermon sa akin at nainis na rin ako. Nagkasagutan kami papadudot at nasabi ko sa kanya ang OA niya at daig pa niya ang nanay ko kung umasta. Sinabi naman niya sa akin na gusto lamang niyang malaman ko kung ano ang pagkakamali ko. Pero minasama ko po yun papadudot. Hindi ko ina-expect na yun pala ang magiging mitya ng matindi naming pag-aaway. Bagay na labis kong pinagsisihan papadudot dahil sa ayaw kong mag-away kami ng best friend ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa upuan ay hindi namin nililingon ang isa't isa. Masama pa rin kasi ang loob ko sa kanya dahil sa mga sinabi niya sa akin. Pabaya daw ako at mas inuuna ko pa mga walang kwentang bagay. Aware naman po ako na napabayaan ko talaga ang pag-aaral ko pero ang hindi ko po matanggap ay noong sabihin niyang walang kwenta ang pagsasayaw ko. Alam kong hindi po ako kasing galing ng ibang mga dancers na nagpo-post sa app na yon pero doon po ako masaya at hilig ko ang pagsasayaw. Naniniwala din po ako na tamang practice lang ay magiging magaling din po ako.
Sobrang sama ng loob ko kay Kelly, Papa Dudut. Siya kasi ang taong inaasahan kong sosuporta sa akin sa mga pangarap ko. Pero tinawag niya lang yon na walang kwentang bagay. Tanggap kong hindi ako nag-excel sa bagay na yon, pero alam kong kapag nagsikap ako ay magiging magaling na dancer ako kagaya ng iba. Yun ang unang beses na talagang nagtanim ako ng galit kay Kelly. Naisip kong nakakasawa na palagi na lamang niya akong sinesermonan kapag may mali akong nagagawa. Pakiramdam ko pa ay ipinamumukha niya sa akin na siya lagi ang magaling at ako ang kulelat. Nang panahon na yon, Papa Dudut, ay naramdaman ko ang pagiging inferior ko sa kanya. Isang araw nga ay lumapit sa akin si Kelly at siya na ang naunang nakipag-usap sa akin. Mads, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Sa pagkakatanda ko, wala naman tayong dapat pag-usapan. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa sinabi ko? Ano sa tingin mo? Matutuwa ako? Pangarap ko yun, Kelly. Tapos sasabihin mo lang na walang kwenta? I'm sorry, pero Tingin mo ba mabubura ng sorry mo yung emotional damage na nararamdaman ko? Sorry, nasabi ko lang naman yun kasi napapabayaan mo na yung pag-aaral mo. Ano ba sa'yo? As if naman na ikaw ang babagsak. Ikaw ba? Hindi naman, di ba? Alam mo kung gaano ko kagusto na sabay tayong graduate. Pero paano ka nga gagraduate kung bagsak ka sa exam? Tapos hindi ka na active sa mga school activities. Hindi ka na rin nagpa-participate sa mga recitations. Ultimo quiz natin, lagi kang bagsak. Anong gusto mong palabasin ngayon? Ang akin lang, hindi ka naman ganito dati. Pero simula nang nagkaroon ka ng bagong cellphone, dyan ka na lang lagi nakatutok. Puro na lang pagpo-post ng video ng sayaw mo ang inaatupag mo. Kaya wala ka ng oras para mag-aral. Teka lang ha, teka lang. Sa pagkakatanda ko, best friend lang kita. Hindi kita nanay. Pero daig mo pa nanay ko kung makapanermon ka. Concern lang ako sa'yo, Mads. Hindi na kasi magandang epekto sa'yo ng cellphone mo at app na yan. Ano ba kasing problema mo? Ngayon lang ako bumagsak sa test pero kung makapagsalita ka, kala mo walang kwenta akong estudyante. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Bakit ba hindi mo maintindihan? Sinasabi ko to sa'yo para maging aware ka na hindi maganda na masyado kang nakafocus dyan sa cellphone mo at dyan sa kakasayaw mo. Pwede ka naman mag-post ng mag-post kung tapos ka na sa mga dapat mong gawin at kung wala tayong pasok. Kahit maghapon ka pang magsasayaw, hindi kita pipigilan. Alam mo, masyado ka na maraming pinakikialaman, Kelly eh. Best friend lang kita, hindi nanay. Huwag kang umastang magaling ka sa lahat ng bagay, ni wala kang ang talent eh. Anong sabi mo? Kahit kailan, hindi ko sinabing magaling ako sa lahat ng bagay, Mads. Oo, wala akong talent pero wala akong pakialam kasi utak at sipag ko lang ang kailangan ko para makapagtapos ng pag-aaral. Kailangan ba talagang ipamukha mo pa sa akin na wala akong talent? Eh di ikaw nang may talent. Talaga? Ako na talaga. Marunong akong sumayaw, no? Marami nga akong views at likes sa mga videos ko eh. Eh ikaw? Hindi mo kailangan ikumpara ang sarili mo sa akin dahil unang-una sa lahat, magkaibang tao tayo. Hindi tayo magkapareho. At anong gusto mong sabihin? Na mas magaling ka sa akin pagdating sa academics? Lagi nga lang akong pumapangalawa sa'yo, di ba? Siguro, palihim mo nga akong pinagtatawanan kapag lagi kang top 1 at first place sa mga school awards. Ha? Anong sinasabi mo dyan? Kahit kailan hindi ko naisip yan. Kung top 1 man ako, yun ay dahil pinagsikapan ko yun. At ako, hindi ba ako nagsisikap? Halos magkatikit lang naman ang mga grades natin pero never ako naging top at first. Hindi mo kailangan makipagkompetensya sa akin, Mads. Hindi mo ako kalaban. Best friend mo ko. Kaya nga pinagsasabihan kita kasi nag-promise tayo sa isa't isa na mag-aaral tayong mabuti at sabay tayong gagraduate. Pero napapabayaan mo ng pag-aaral mo dahil sa kaka-cellphone at kakasayaw mo. Any chance you get, magsasayaw ka, then ipopost mo. Nakalimutan mo na yata kung ano ba talagang purpose ng pagpasok mo sa school eh. Wow ha? Sabihin mo nga sa akin, Kelly. Naiinggit ka ba sa akin? What? Saan ang galing yan? Ba't mo naman naisip na naiinggit ako sa'yo? Feeling ko lang. Kasi masyado kang tutol sa pagsasayaw ko eh.
So, masama pa lang maging concerned ako sa'yo? Yan ba ang natutunan mo kaka-social media mo? Whatever. Hindi ko kailangan ng concern mo. Simula ngayon, wag mo na akong pakikialaman. Kung gusto mo, sumayaw ka rin. Tapos i-post mo. Para may mapaglibangan ka naman. Hindi yung nakikialam ka sa buhay ng may buhay. Di ko alam kung paano mo nasasabi sa akin yan. Best friend mo ko at kilala mo ko. Pero masyado ka nang nabulag sa pansamantalang fame mo dahil sa app na yan. Di ka pa man talaga sumisikat, ang yabang mo na. Huwag masyadong mataas ang lipad, Mads. Baka masaktan ka kapag bumagsak ka. Hoy, bawi mo yung sinabi mo. Ba't di mo pa kasi aminin na naiinggit ka lang sa akin? Wala akong dapat kainggitan sa'yo, Mads. Unang-una sa lahat, hindi ko balak na sumikat at wala akong hilig sa public exposure. Lastly, masaya ako sa kung anong kaya kong gawin at proud ako doon. Palusot ka pa. Alam mo, mali yata na nilapitan kita ulit. Kasi masyado nang sarado yung isip mo para makinig sa mga payo ko. Oo nga. Sana nga hindi ka na lang lumapit at nakipag-usap sa akin. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon ni Kelly ay unti-unti nang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Ilang linggo pa ang nagdaan at patuloy pa rin kami sa hindi pagpapansinan. May mga pagkakataon na nagkakatinginan kami pero agad din kaming nag-iiwasan. Ipinagpatuloy ko naman ang pagsasayaw ko at pag-post ng videos at dumami na ang mga followers ko. Inabot na nga ako halos ng hating gabi dahil lamang sa pagsasayaw. Madalas na rin po akong pagalitan ni mama dahil napapansin niyang lagi ako nagpupuyat at isang beses nga ay nalaman na lamang niyang bumagsak ako sa final exam sa second grading. Galit na galit si mama at pinagsabihan ako na kung hindi ko aayusin, ang pag-aaral ko ay mapipilitan siyang bawiin ang cellphone ko. Sinabi pa niyang mali yata na binigyan niya ako ng bagong cellphone pero hindi ko na lamang po pinansin ang sinabi ni mama at nagpatuloy lamang ako sa lagi kong ginagawa. Pero ang akala ko noong tuloy-tuloy na pagsikat ko sa app na yon ay naging bangungot para sa akin dahil lamang sa isang comment na nasundan pa ng marami at sa iba't ibang tao pa. Nung una ay si Kelly kaagad ang naisip ko na baka gumawa siya ng dummy account para isabotahe ako at panghinaan ng loob. Pero kilala ko si Kelly. Hindi niya magagawa sa akin yon, Papa Dudut. Masakit para sa akin ang mga nababasa kong mga comments. Ang sabi kasi doon ay ang lakas daw po ng loob ko na mag-post ng videos ko habang sumasayaw. Hindi naman daw ako marunong sumayaw, matigas daw ang katawan ko at parang tanga daw ako kung sumayaw. Napaiyak ako at kinain ng matinding hiya noong mabasa ko po ang mga komento, Papa Dudut. Hanggang sa dumami na nga po ang mga comments. Nagkaroon nga po ako ng bashers. At totoo na nga po ang pambabash. Todo-todo na ang mga sinasabi nila laban sa akin. Papa Dudut, sobra po akong na-depress dahil doon kaya naman nawala na rin po ako ng ganang pumasok dahil nahihiya akong humarap sa mga kaklase ko na friend ko sa school at lalong-lalo na kay Kelly. Alam kong in-unfollow na ako ni Kelly pero hindi ko maiwasang mahiya dahil sa mga nasabi ko sa kanya at mga paalala niya sa akin. At dahil nga hindi na ako pumapasok sa school ay nag-worry ng husto ang mama ko at tinanong kung may problema ba ako. Pero hindi ko masabi sa kanya ang problema ko at bigla-bigla na lamang po akong maiiyak noon kapag tinatanong niya ako. Halos hindi na rin po ako lumalabas ng kwarto ko noon at nawalan din po akong ganang kumain. Dinibdib ko ng husto ang pambabash sa akin. Dadalaman ako ng pagkain ni mama noon sa kwarto ay hindi ko po yun kinakain at pinapabayaan ko lamang na mapanis. Dahil nga po sa mga nangyari, Papa Dudut, ay tumigil na ako sa pagpo-post ng mga videos. Pero kahit na hindi na ako nagpo-post ay tuloy-tuloy pa rin po ang mga bashers ko sa pagkukomento ng hindi maganda. Nakakahiya daw ang ginagawa ko at feeling ko raw siguro ay ang galing kong sumayaw. Doon ko na po napagpasyahan na burahin na ang account ko sa pagbabaka sakali na tumigil na sila. Pero hanggang sa personal na social media account ko ay mini-message pa rin nila ako at pinagtatawanan. Tinamaan na raw ba ako ng hiya kaya ako nag-delete ng account. Kaya pati personal account ko ay dine-activate ko na, Papa Dudut. Halos mabaliw na ako sa sobrang hiya noon.
Gusto ko lang namang sumikat pero hindi sa ganong paraan. Isang araw nga ay nagpunta sa amin si Kelly at narinig ko po ang pag-uusap nila ni Mama. Oh, Kelly, ikaw pala. Halika tuloy ka. Salamat po. Maupo ka muna riyan. Ang tagal mo nang hindi nagagawi rito Buti naisipan mong pumasyal. Ang totoo po niyan, tita, nahihiya nga po akong pumunta rito. Bakit? Nag-away ba kayo ni Mads? Opo, hindi po maganda yung huli naming pag-uusap. Nag-worry na nga rin po ako kasi 1 linggo na po siyang absent. Nabanggit lang po ng teacher namin na pinagpaalam niyo si Mads na hindi muna makakapasok. Kaya nagpunta na po ako rito. Kumusta na po siya? May sakit po ba siya? Ay, hindi ko nga alam kung anong nangyayari sa batang yon. Ayaw lumabas ng kwarto, ayaw kumain. Pag tinatanong ko naman siya kung anong problema, iiyak lang siya. Hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan kung di siya magsasabi sa akin. Nakakasiguro naman ako na hindi yun dahil lang sa nag-away kayo. Ilang beses ko na ba kayo nakitang nag-away? Hindi ko na mabilang pero nagkakabati rin naman kayo. Natural lang naman sa magkaibigan ng mag-away paminsan-minsan. Sorry po, hindi ko naman po gustong makipagtalo kay Mads. Gusto ko lang po siyang pagsabihan kasi napapabayaan na po niya yung pag-aaral niya. Kaso minasama po niya. Ngayon lang po kami nag-away ng ganito katindi. Ako na ang humihingi ng dispensa sa naging ugali ni Mads. Alam kong concerned ka sa kanya kaya naiintindihan kita. Siguro may pagkukulang din ako kasi hindi ko siya nabantayan. Hindi ko siya natutukan. O bueno, gusto mo ba siya makausap? Baka galit pa po siya sa akin eh. Hindi po siya nagre-reply sa mga text at chat ko. Tinatawagan ko naman po siya pero laging busy. Naka-block po yata yung number ko sa kanya eh. Actually, nasa akin ang phone niya. Hindi ko lang alam ang password kaya hindi ko mabuksan. Ayaw niya rin namang buksan. Nagtaka nga ako kasi bigla niyang binigay sa akin ng cellphone niya Kulang na nga lang idikit niya sa katawan niya yung phone niya. May nabanggit po ba siya sa inyo about sa dance app? Dance app? Wala siyang nabanggit sa akin na kahit ano. Ano ba yun? Social media platform po para sa mga mahilig sumayaw. Ganun ba? Wala kasing sinasabi sa akin si Mads. Sobra na nga ako nag-aalala Pakiramdam ko may mabigat siyang dinadala. Pwede ko po ba siyang makausap? Bahala na po kung galit pa siya sa akin. Gusto ko lang naman po siyang kumustahin. Oo naman, halika. Puntahan natin. Anak, nandito si Kelly. Gusto ka raw makausap. Tulog po yata siya, tita. Hindi. Kakahatid ko lang ng pagkain niya kanina bago ka dumating. Nakadungaw nga siya sa bintana nung iwan ko siya Ang mabuti pa pumasok ka na. Sige po, tita. Salamat. Mads, kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Di ka kasi pumapasok kaya pinuntahan na kita. May sakit ka ba? Wala akong sakit. Ayoko lang pumasok. Wala akong gana. Bakit nga? Ganun ba katindi yung galit mo sa akin para hindi ka na pumasok? Ayaw mo na ba akong makita? Oh, ba't ka umiiyak? Ano bang problema? Sabihin mo na sa akin. Sorry, Kelly. I'm so sorry. Ha? Bakit ka nagsusorry? Hindi ako galit sa'yo. Kaya sabihin mo na sa akin ano ba talagang nangyari. Gusto kong malaman kung bakit ka nagkakaganyan. Wala. Buti pa umalis ka na lang. Pabayaan mo na ako. Hindi kita pwedeng pabayaan lalo na't ganyan ang kalagayan mo. Hindi mo ba nakikita yung sarili mo sa salamin? Ang payat-payat mo na. Ang laki pa ng eye bags mo. Natutulog ka pa ba? Alam ko may problema ka kaya sabihin mo na sa akin. Paano kita matutulungan kung hindi ka mag-open up sa akin? Ayoko na, Kelly.
Wala na ako mukhang ihaharap sa mga nakakakilala sa akin. Bakit nga? Sabihin mo na sa akin. Best friend mo ko, di ba? Umalis ka na lang, Kelly. Huwag mo na akong pakialaman. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nalalaman kung bakit ka nagkakaganyan. Ba't ba ang kulit mo? Ayoko nga magsalita eh. Umalis ka na lang. Huwag ka nang babalik dito. Kalimutan mo na mag-best friend tayo. Mads naman eh. Ano sabi eh? Alis! Papa Dudut, narinig ko pa noon na humingi ng sorry si Mama kay Kelly bago ito umalis dahil sa inaasal ko. Matinding hiya kasi ang naramdaman ko habang kausap ko si Kelly. Ramdam ko yung sincerity niya at concern niya sa akin, pero totoo nga ang sinabi niya na nabulag ako sa panandaliang kasikatan kaya minamasama ko ang pag-aalala niya sa akin. Naging mayabang ako kaya iyon ang naging karma ko, ang magkaroon ng mga bashers. Minasama ko lahat ng mga payo at paalala sa akin ni Kelly kaya naman ganon ang nangyari sa akin. Sobrang nahihiya ako sa lahat ng masasamang salitang nasabi ko sa kanya. Ang gusto ko lang naman ay mapabuti ako. At yun din ang gusto niyang mangyari sa akin, ang hindi maligaw ng landas. Pero bumitaw ako sa kanya at nagpatangay sa maling agos dahil lamang sa kagustuhan kong maging isang sikat. Bigla nga ay nag-flashback sa akin noon ang lahat ng mga pambabash ng mga taong nakapanood ng mga videos ko, Papa Dudut, at tila naging boses yon sa pandinig ko. Kung iisipin ay mababaw lamang naman ang dahilan ng pagka-depress ko at pwede ko rin pong sabihin na bakit hindi ko na lang baliwalain ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin. Pero yung po kasi ang nararamdaman ko. Hindi ko namang kontrolado ang dapat kong maramdaman ng mga panahong yon. Masakit para sa akin ang makabasa ng mga ganong klase ng mga komento. Dinibdib ko po yon ng husto at idagdag pa ang pagkapahiya ko sa mga nasabi kong hindi maganda kay Kelly. Dahil lang sa tingin ko ay pinipigilan niya akong maabot ang pangarap kong maging isang sikat. Naisip ko na kung nakinig ba ako kay Kelly ay mangyayari ba ang ganon? Makakatanggap ba ako, Papa Dudut, ng sari-saring pangungutya dahil lamang sa hindi ako magaling sumayaw? Hindi ko na naisip pa ang sagot at hindi ko nga alam ang pumasok sa isipan ko ng araw na yon, Papa Dudut. At naisipan kong maglaslas ng pulso. Matapos yon ay hindi ko na alam ang nangyari at nagising na lamang ako na nasa ospital na ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ni Mama ang bumungad sa akin. Nagpapasalamat si Mama at nagising na ako habang ang utak ko naman ay pinoproseso kung ano ba talaga ang mga nangyari. Wala rin ako sa sarili ko ng mga oras na yon, Papa Dudut, at ang lalambot lang ang pakiramdam ko. Tila manhid din ang mga kamay ko at doon nga ay nagkwento si Mama kung paano siya nagimba noong makitang maraming dugong nagkalat sa kama ko at nakita niyang may laslas ako sa pulso. Wala noon si Papa kaya nanghingi na lang daw siya ng tulong sa kapitbahay para madala kaagad ako sa pinakamalapit na ospital. Buti na lang daw at hindi malalim ang sugat ko, sabi ng mga doktor, at naagapan kaagad. Pero marami-raming dugo daw ang nawala sa akin. Pero hindi naman daw kailangan ng blood transfusion. Ang kailangan ko lang daw ay magpahinga at nirestahan nila ako ng gamot na pampadagdag ng dugo. Papa Dudut, panay ang tanong sa akin ni Mama kung ayos lang daw ba ako at kung may masakit ba sa akin maliban sa sugat ko. Sinabi ko namang ayos lamang ako pero sa totoo lang ay masakit ang sugat ko. Noon ko lang na-realize kung ano ba talaga ang ginawa ko at napaiyak na lamang ako sa katangahan ko. Tahimik po ako nagdasal at humingi ng tawad sa Diyos dahil sinaktan ko ang sarili ko. Sinabi rin sa akin ni Mama na tinawagan niya si Kelly at sinabing nasa ospital ako. Nang araw din na yon ay dumating si Kelly at nahalata ko kaagad na malapit na siyang umiyak. Dahil kilala ko si Kelly, ayaw na ayaw niyang nasasaktan ako.
Maiwan ko na muna kayo, Kelly. Ikaw na munang bahala kay Mads. Mag-usap kayo. Opo, tita. Mads, labas muna ako sandali, ha? Kumustang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Medyo masakit lang yung sugat ko. Pero okay lang ako. Ano ba kasing naisipan mo? Tingin mo ba masusolve ng pagsusuicide ang problema mo? Hindi, Mads. Nagkasala ka pa sa Diyos dahil sa ginawa mo. Alam ko, humingi na ako ng tawad sa kanya. Hindi ko alam kung ano bang pumasok sa isip ko at nagawa ko yun. Hindi ko talaga alam, Kelly. Hindi ko talaga alam. Shh! Tama na. Ang importante, ligtas ka na. Pinakaba mo ako, ah. Nakala ko mawawala ka na sa akin. Sorry, Kelly, Sorry kung hindi ako nakinig sa'yo. Ano ba talaga kasing nangyari? Anong problema para magawa mong mag-suicide? Wala na ako mukhang ihaharap sa'yo at sa mga nakakakilala sa akin. Bakit nga? Ang dami kong naging basher sa dance app after natin mag-away. Binabash nila ako kasi hindi naman daw ako magaling sumayaw. Ang tigas-tigas daw ng katawan ko. Masyado din daw makapal yung mukha ko para mag-post ng video. Buti nga raw hindi pa ako namamatay sa kahihiyan. I'm sorry, Kelly. Kasi naisip kong ikaw yun at nagpanggap ka lang na ibang tao. Sorry. Ha? Yes, nag-aaway tayo. Pero never kong magagawa sa'yo yun. Kilala mo ako, Mads. At saka bakit hindi mo sinabi sa akin agad na binabash ka na pala? Eh di sana natulungan kita. Sana nasolusyonan agad natin at hindi mo na kailangan pang umabot sa ganito. Hindi ko masabi sa'yo kasi nahihiya ako sa'yo eh. Pagkatapos sa mga nasabi ko sa'yong hindi maganda, hindi ko deserve ang tulong mo, Kelly. Ano ka ba, Mads? Alam mo namang mas importante ka kaysa sa nararamdaman ko. I will always put you first. Nakakasama lang ng loob. Best friend mo ko, pero hindi ka man lang humingi ng tulong sa akin. Gustong-gusto kong lumapit sa'yo, pero natatakot ako na baka ipagtabuyan mo lang ako. Natatakot ako na baka sabihin mo sa akin na bagay lang to sa akin kasi naging mayabang ako. Hindi, Mads. Naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Pakiramdam ko lang wala akong kwentang kaibigan kasi hindi kita nagabayan at napigilang tumawid sa maling daan. Pinabayaan kitang masira. Wala kang kasalanan, Kelly. Ako lang talaga tong matigas ang ulo. Sobra-sobra na mga paalala mo sa akin pero hindi ako nakinig. Ipinilit ko yung gusto ko at hindi ko ginawa yung tama. Hindi ka nagkulang sa akin. Ako yung nagkulang sa friendship natin. Muntik ka nang mawala sa akin dahil sa pagiging selfish ko. Hayaan mo na. Wala na sa akin yun. Wala namang may gusto sa nangyari. Ang importante lang, ayos ka na. Please lang, huwag mo nang uulitin yung ginawa mo. Maswerte ka at ligtas ka ngayon. Paano kung sa susunod hindi na? Mag-promise ka sa akin na kahit anong problemang dumating, wag mo nang susubukang magpakamatay ulit. Kasalanan yun sa Diyos at hindi pagpapakamatay ang solusyon sa mga problema. Oo, Kelly. Sorry ulit sa lahat ng nasabi ko at nagawa ko, ha? Tandaan mo, nandito lang ako lagi. Kami ng family mo. Kung kailangan mo ng kausap o karamay, nandito lang kami. Magsabi ka sa amin kung may problema ka. Hindi mo kailangan sarilinin ng problema kung may mga tao namang handang makihati sa problema mo. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang din? Thank you. Napakaswerte ko talaga na ikaw ang naging best friend ko. Hindi mo ako sinukuan kahit na nag-iba yung ugali ko. Ikaw pa rin naman ang Mads na nakilala ko eh. Alam kong hindi mo talaga intensyon na mag-away tayo. Pero ang importante, best friends pa rin tayo, di ba? Oo naman. Kaya kung ano man ang nangyaring alitan sa pagitan natin,
Kalimutan na natin yun. Yung mga bashers mo, huwag mo silang intindihin. As long as wala kang tinatapakang tao, wala kang dapat na ikahiya. Ano kung hindi ka magaling sumayaw? Eventually matututunan mo rin yan. Lahat ng magagaling na dancers nagsimula muna sa pagiging hindi magaling. At saka tandaan mo, talo ka kapag nagpadala ka sa mga panlalait at panghuhusga nila sa'yo. Dapat ipakita mo sa kanila na wala kang pakialam basta masaya ka sa ginagawa mo. Papadudot kinabukasan din noon ay na-discharge na ako sa ospital. Nagpagaling lamang ako ng husto at pumasok na muli ako sa school. Kasama ko noon si mama at pinaliwanag niya sa principal at mga teachers ko kung ano ang nangyari sa akin at pinayagan nila ako mag-take ng panibagong exam at gumawa ng special project para makapasa ko. Wala rin ni isa sa mga nakakaalam na kasali ako sa dance app ang nagbanggit pa ng tungkol sa pambabash sa akin. Isa pa ay gusto ko na rin kalimutan ang pangit na kaganapang yon ng buhay ko. Natuto na rin po ako sa pagkakamali ko at naintindihan ko na rin ang sinasabi sa akin ni Kelly na huwag masyadong mataas ang lipad dahil masakit kapag bumagsak ka. Naging mapagmataas ako at hindi ko naisip na maaaring bawiin sa akin ng Diyos ang kasikatang ibinigay niya sa akin. At tulad nga ng pangako namin ni Kelly sa isa't isa, Papadudot, ay sabay kaming nakagraduate sa grade 12. Napakasaya ko noon at lagi kong sinasabing ang swerte ko dahil si Kelly ang naging best friend ko. Bibihira lang kasi ang mga taong kaibigan o totoong kaibigan na kagaya ni Kelly. At nagpasalamat nga rin ako sa kanya para sa lahat ng nagawa niya para sa akin. Nangako rin ako sa kanya na makikinig na ako sa mga payo niya sa akin, lalo pa at alam na alam ko na para yon sa ikabubuti ko. Matapos nga ng aming graduation ay nagplano kagad kami kung saang college university namin gustong pumasok, Papadudot. Magmerienda ka na rin, ma. Si Papa po ba? Ay, hayaan mo na ang papa mo. Busy yun sa likod at inaayos ang tricycle niya. May ba tayo? Nakahanap na ba kayo ng university na papasukan nyo sa college? Wala pa nga po, tite. Pero naghahanap pa rin po kami. At saka pinag-uusapan pa po namin kung anong course ang kukunin namin. Ano nga bang course ang kukunin nyo? Ako po gusto kong kumuha ng education. Ikaw, Mads, anong gusto mong kurso? Education din po. Alam niyo naman po na ayaw ko magkahiwalay kami ni Kelly. Kaloka, kunin mo yung course na gusto mo. Course lang naman ang maiiba sa atin pero pareho pa rin tayo ng university. HRM sana yung gusto ko kaso magastos naman yata yun. Di yun ang kunin mo. Huwag mong problemahin ang gastos, anak. Kami ng papa mong bahala doon. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-aral ng mabuti para makapagtapos ka ng pag-aaral. Kayong dalawa ni Kelly. Opo, ma. Basta Kelly, iha. Ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Umaasa ako na hindi mo siya pababayaan. Makakaasa po kayo, tita. Magtatapos po kami ng pag-aaral para po maging proud kayo sa amin. Nako, ngayon pa lang proud na ako sa inyong dalawa. Ma, promise ko po na pagbubutihan ko po. Babawi. Alang ko naman ay nagre-review para kumuha ng CSE. Bagamat magkaiba ang kurso namin ay palagi kaming magkasama at sabay mag-review. Kailangan kasi naming magsunog ng kilay kung talagang gusto naming makapasa. Kung tutuusin ay wala namang board exam ang mga HRM student na kagaya ko, pero pinili ko pa rin na mag-take ng CSE dahil alam ko magagamit ko rin po yun in the future. Natutuwa naman si Kelly dahil bumalik na ako sa dati na masipag mag-aral. Huminto na rin po ako sa pagsasayaw dahil na-realize ko na hindi talaga para sa akin ang pagsasayaw. Naisip ko rin naman na meron lang akong hidden talent na hindi ko pa nadi-discover. Ika nga nila wala namang age limit sa pag-discover. Sa hindi ka man magaling sa bagay na gusto mo, ay tiyak na merong nakalaang talento para sa iyo. At huwag tayong maging mapanghusga o mapanglait dahil ang masasakit na salitang binibitawan natin ay nag-iiwan na pala ng matinding sugat sa iba. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento. Maraming salamat po kung isa man po ito sa mga mapalad na basahin ngayong araw. More power po sa inyong programa, ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Mads. Barangay Love Stories. Love Stories.
Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.